Kung bubuksan niyo po ang laman ng inyong mga cellphone, mapapansin niyo na 70% ng mga apps o applications niyo, yung function ng inyong cellphone, ay useless lang. At hindi mo naman talaga kailangan. Di po ba? Ganyan din sa mga mamahaling sasakyan. 70% ng mga luxury cars, may gadget, may features, hindi naman ganon kahalaga. Pagkalaki-laki man ng mansyon, ng bahay, 70% ng space, ng lugar, hindi naman ginagamit. Buksan nyo man po ang inyong mga cabinet, 70% din ng inyong mga damit, hindi nyo naman sinusuot. Hindi po ba? Pero, kung hindi mo naman talaga pala kailangan ang mga bagay na ito, bakit hindi mo sila mabitawan? Bakit hindi mo sila maipamigay? Meron kasi tayong mali at baluktot na paniniwala. Ang ano? Palagi nating sinasabi sa ating sarili, palagi nating iniisip, baka kailanganin ko ito. That is our wrong notion. We cling to things that we do not use because we believe just in case I might use this in the future. Pero ang tanong, nagagamit mo ba talaga yung mga bagay na hindi mo ginagamit? Di ba hindi? Gaano mo kadalas nagagamit yung mga tinatago-tago mo? Kaya nga yung mga iba, napupuno na yung storage sa kanilang cellphone ng games, ng mga picture. Hindi naman nilalaro. At yung mga iba, hindi naman tinitignan. Sumasabog na yung iyong cabinet. Dahil hindi mo mapamigay ang inyong mga gamit o mga damit. Grade 1 pa yung palda mo, hanggang ngayon nandyan pa sa parador nyo. Yung mga iba, butas-butas na yung damit, sinusuot pa rin. Kasi daw, komportable sila dyan sa damit. Pwede mo nang gawing basahan yan, ha? Di po ba? Yung iba, napakaliit na lang ng bahay nila. At yung kanilang naging libangan, nangungulekta ng mga sapatos. Yung iba, ang liit-liit na lang ng kwarto nila. Nangungulekta pa ng bag. Hindi ka naman higad. Tandaan niyo po, you're not a caterpillar. You do not need a lot of shoes. Amen? You're not an octopus. Ilan ba yung mga kamay mo? 8? Ba't kailangan mo na maraming bag? Hindi po ba? Nasasayang lang ang lugar. Kapag nag-iipon ka ng maraming gamit na hindi mo naman ginagamit. Pinapahirapan mo lang ang iyong sarili kapag nagtatago ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Napapagod ka lang dahil kinakapitan mo ang mga bagay na wala naman talagang tulong sa iyo. At para sa isang santo, isang kasalanan daw, kapag hindi mo mabitawan, hindi mo maipamigay yung mga bagay na hindi mo naman talaga pinakikinabangan. It is Saint Basil who said and taught us that the bread that you do not use is the bread for the hungry. The garment and clothes in your wardrobe is really the garment of him who is naked. The shoes that you do not wear are the shoes of the one who is barefooted.
The money that you kept locked away is really the money of the poor. And the acts of charity that you do not perform are the injustices that you commit. Magandang itanong yan, ano ba yung mga sobra ngayon sa buhay ko na dapat ko nang bitawan? Ano ba yung mga bagay na wala naman talagang tulong sa akin na dapat ko nang iwanan? Nakakalungkot, narinig natin sa Ebanghelyo na imbis na iwanan nitong lalaki ang kanyang kayamanan dahil sobra-sobra na, iniwanan pa niya ang Panginoon. Nakalimutan nitong mayamang lalaki na ang Diyos ang naging dahilan bakit nagkaroon siya ng napakaraming kayamanan. Di po ba? We must understand that no matter how much money you save, your wealth, your riches, your possession will never save your soul. Yes, money can save our body. Your riches can save your face. But your possessions can never save you in the day of judgment. Alam ko, marami sa inyo gusto maging mayaman. Sino po bang hindi? Hindi po ba? Pero, kung gusto nyo talagang tunay na yumaman, 3 lang ang kailangan. Magtiwala palagi sa Diyos, magkawang gawa, at maging kontento ka sa kung ano ang nasa buhay mo. In order to be truly wealthy and rich in life, you have to trust God. Do not only work for God, and then give. Because what you give goes back to you 100-fold. Amen? And always be contented. The wealthiest are not the ones who have a lot, but they are the ones who are most content even with having so little. Ulitin ko po yun. Gusto ko matandaan yun. The true wealth is being contented even with having so little. Huwag kayong magpapaloko sa social media. Hindi dahil nakikita nyo, nakangiti sila, ang dami-dami ng kanilang mga arian, sinasabi daw, 30 milyon ang kinikita bawat araw. That's fake news. Showbiz lang yan. Palabas lang yan. Nagpapaniwala naman kayo. At yung mga iba sa inyo, kaya nadidepress. Sinasabi, kinukumparang sarili nila, buti pa siya. Sana all. Tumulong ka naman. Alam niyo po, hindi dahil mukhang masaya ang tao sa larawan, automatically, hindi ibig sabihin, masaya na rin ang puso niya. Di po ba? May mga bagay na hindi makukuha o makikita dahil lang sa larawan. Huwag mo sasabihin na swerte ang isang tao dahil maganda ang suot niya at dahil masarap ang kinakain niya. Dahil lang tunay na pinagpalang buhay ay makikita sa magandang kalooban at sa masayang karanasan ng tao. Dapat sanayan po natin, gawin nating ugali ito, na paniwalaan natin ano man ang mangyari sa ating buhay ay tama na. Say always, let that be your belief, let that be your expression. Tama na to. This is enough. Ang ganda po ng salitang yon, no? Tama na to. Dalawa po kasi ang ibig sabihin yan eh. Tama na, it means this is enough.
I am content with this. I am happy with this. Pero pag sinasabi mong tama na to, ibig sabihin, mabuti ito. This is good already. So, kapag sinasabi mo na tama na to, ang talaga sinasabi mo, masaya ka, nagpapasalamat ka, ano man ang bigay ng Diyos sa iyo, ano man ang nangyayari sa buhay mo. May sakit ka man, sabihin mo, tama na to. Titigil yung sakit na yan. At na-appreciate mo kahit na may sakit ka, pinapabuti ka niyan. Hindi kayo magkaintindihan, nag-aaway kayo ng yung asawa, naging malamig na ang iyong puso sa bawat isa. Sabihin mo, tama na to. That fight will stop. And you start to see that despite of your differences, there is something good. You're learning from that struggle. Amen? Kung sawa ka na sa kahirapan, pati mo sabihin, dasalin mo, Lord, tama na to. Pinapatigil mo yung kahirapan, pero ina-appreciate mo rin dahil dyan sa kahirapan na yan, ginagawang mas matatag ang iyong pagkatao. Ang pinakamagandang desisyon na pwede niyo pong gawin ngayon, ngayong piliin mo ang Diyos. Dahil hindi lang siya sapat para sa iyo. Sobra-sobra pa ang Diyos ang ibibigay niya sa kailangan mo. Hindi mo kailangan ng marami, isa lang ang kailangan mo. Tanging Diyos lang. Amen.